Ang lihim na paglipat ng kapangyarihan, ang krisis sa loob ng palasyo, at ang misteryo sa likod ng pagbabago ng monarkiya. Sa loob ng maraming taon, ang kalusugan ng isang hari ay nananatiling isa sa mga pinakabinabantayang usapin sa buong mundo. Bawat maliit na pahayag, bawat pagbabago sa schedule, at bawat kilos mula sa palasyo ay agad na sinusuri ng milyon-milyong tagamasid. Kaya nang lumitaw ang isang bagong balita tungkol sa kalagayan ni Haring Charles, agad itong naging sentro ng pandaigdigang atensyon. Sa likod ng mga formal na pahayag at maingat na salita ng palasyo, nagsimula ang isang serye ng mga kaganapan na nagbukas ng mas malalim na tanong tungkol sa hinaharap ng monarkiya. Ang di umano'y pansamantalang pag-atras ng hari mula sa malaking bahagi ng kanyang mga tungkulin dahil sa kalusugan ay nagdulot ng isang malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa loob ng maharlikang pamilya. Ayon sa salaysay, nagsimula ang lahat sa isang lihim na pagpupulong sa loob ng Buckingham Palace. Isang pulong na tanging mga pangunahing miyembro lamang ng pamilya at ilang pinagkakatiwalaang opisyal ang nakaalam. Sa loob ng isang tahimik at saradong silid, hinarap ng maharlikang pamilya ang isang desisyong maaaring magbago sa direksyon ng kanilang institusyon. Sa gitna ng mabigat na kapaligiran, si Prinsesa Anne ang naging tagapagdala ng mensahe. Kilala bilang isang miyembrong palaging matatag sa panahon ng krisis, siya ang tumayo upang ihayag ang desisyong matagal na pinag-isipan. Sa kanyang malinaw at matatag na tinig, ipinaalam niya na si Haring Charles ay pansamantalang magbabawas ng kanyang opisyal na tungkulin upang bigyang prioridad ang kanyang kalusugan. Kasabay nito, natapos na umano ang proseso ng paglipat ng ilang responsibilidad upang matiyak ang pagpapatuloy ng pamamahala ng monarkiya. Ang balita ay parang isang malaking pagbabago na bumagsak sa loob ng silid. Bagaman, inaasahan na ng ilan ang posibilidad ng ganitong hakbang, iba pa rin ang pakiramdam kapag naging opisyal na ito. Sa tabi ng kanyang ama, tahimik na nakaupo si Prinsipe William. Sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang bigat ng bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi na lamang siya ang tagapagmana na naghihintay ng kanyang panahon. Sa halip, unti-unti na niyang hahawakan ang mas malaking bahagi ng responsibilidad na kaakibat ng hinaharap na pamumuno. Para kay William, ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kanyang ama, isang taong buong buhay na naghanda para sa tungkulin ng pagiging hari, ngunit ngayon ay kailangang bawasan ang kanyang papel dahil sa pisikal na kalagayan. Sa tabi niya, ipinakita ni Catherine ang tahimik ngunit matatag na suporta. Ang simpleng paghawak niya sa kamay ng kanyang asawa ay naging simbolo ng pagkakaisa sa gitna ng napakalaking pressure. Alam niyang ang bigat na dala ni William ay hindi lamang pampubliko, kundi personal din. Samantala, ipinahayag ni Anne na ang bagong sistema ay kinakailangan upang mapanatili ang katatagan ng institusyon. Si William ang hahawak ng mas maraming responsibilidad sa mga usaping maharlika, habang sina Catherine at iba pang miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng mas aktibong papel upang suportahan ang transisyon. Ngunit nang dumating ang sandali na ang lahat ng mata ay tumingin kay Camilla, naging kakaiba ang katahimikan sa silid. Ayon sa kwento, nanatiling kalmado ang reyna. Walang galit, walang pagtutol, at walang pagpapakita ng pagkadismaya. Sa halip, sinabi niyang susuportahan niya
ang desisyon para sa kapakananan ng hari at ng buong pamilya. Ang kanyang reaksyon ay nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa ilan. Para kay Anne, ang pagkakaroon ng pampublikong suporta mula kay Camila ay mahalaga upang maiwasan ang karagdagang tensyon. Ngunit sa kabila ng maayos na kilos, may isang pakiramdam na hindi mawala kay Anne. Bilang isang taong matagal nang nakakakita sa galaw ng kapangyarihan sa loob ng palasyo, naramdaman niyang ang pagbabagong ito ay hindi lamang simpleng pagbabago ng tungkulin. Ito ay isang pagsubok ng katapatan. Isang pagsubok kung sino ang tunay na handang ilagay ang interes ng monarkiya higit sa sariling ambisyon. Nang matapos ang pagpupulong, umalis ang bawat miyembro ng pamilya na may sariling iniisip. Si Haring Charles ay nanatiling tahimik. Dala ang pagod ng isang taong matagal na lumaban upang maabot ang kanyang pangarap na maging hari. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang lungkot ng isang pinunong kailangang tanggapin ang sariling limitasyon. Si William naman ay nakaramdam ng magkahalong damdamin. May lungkot dahil sa kalagayan ng kanyang ama, ngunit mayroon ding determinasyon na ipagpatuloy ang tungkuling ipinasa sa kanya. Sa isang mahinang tinig, ipinahayag niya ang kanyang pangako na gagawin niya ang lahat upang hindi mabigo ang kanyang ama at ang bansang kanyang pinaglilingkuran. Ngunit isang araw lamang matapos ang makasaysayang pagpupulong, isang bagong pangyayari ang yumanig sa palasyo. Habang sumisikat ang araw sa labas ng Buckingham Palace, biglang nagtipon ang isang grupo ng mga tao sa harapan ng mga tarangkahan. May mga hawak silang placard at mga bandilang nagpapakita ng kanilang mensahe. Ang kanilang panawagan ay malinaw. Nais nilang manatili si Camila sa sentro ng kapangyarihan. Para sa marami, ang protesta ay tila isang normal na pagpapahayag ng opinyon. Ngunit para kay Anne, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Paano nalaman ng mga taong ito ang detalye ng isang pulong na dapat ay lubos na lihim? Ang eksaktong nilalaman ng pagpupulong ay hindi dapat lumabas sa publiko. Tanging iilang tao lamang ang may kaalaman sa mga desisyon na ginawa sa loob ng silid. Habang sinusuri ang mga larawan mula sa protesta, napansin umano ni Anne ang isang pamilyar na mukha. Isang dating tauhan ng palasyo, ang tila nasa gitna ng grupo. Ang detalye na ito ang nagbigay ng bagong dahilan para magtanong, hindi ba simpleng protesta lamang ito o may mas malalim na plano sa likod ng mga pangyayari? Mas naging kahina-hinala ang sitwasyon nang maalala ni Anne ang isang pribadong pagkikita umano ng dating kawani at ni Camila ilang buwan bago ang insidente. Ang pag-uusap na iyon, na dati ay tila walang kahalagahan, ay biglang naging bahagi ng isang mas malaking palaisipan. Sa loob ng palasyo, nagsimulang lumitaw ang mga tanong tungkol sa impluwensya, impormasyon at kontrol sa naratibo ng monarkiya. Kung ang mga lihim na desisyon ay maaaring lumabas sa publiko ng ganoon kabilis, sino ang maaaring nasa likod nito? At higit sa lahat, ano ang tunay na layunin? Habang patuloy ang pagbabago sa loob ng maharlikang pamilya, nahaharap si William sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Hindi lamang niya kailangang suportahan ang kanyang ama, kundi kailangan din niyang tiyakin na ang monarkiya ay mananatiling matatag sa harap ng panloob na tensyon. Para kay Catherine, ang kanyang papel ay magiging mahalaga rin. Bilang asawa ni William, ina ng susunod na henerasyon at isang figura na malapit sa publiko, kailangan niyang maging tulay sa pagitan ng tradisyon at pagbabago. Ang pulong na yon ay itinuring na mahigpit na kumpidensyal. Tanging ilang piling miyembro lamang ng pamilya ng hari.
at mga pinagkakatiwalaang opisyal ang may kaalaman tungkol dito. Ngunit wala pang isang araw matapos ang pagpupulong, biglang lumitaw ang isang grupo na tila alam ang bawat detalye ng mga desisyong ginawa sa loob ng mga saradong pintuan. Imbestigahan ito kaagad. Mahina ngunit mariing utos ni Anne sa kanyang sekretarya. Hindi ito basta pagkakataon lamang. Masyado itong kahina-hinala. Sa sandaling iyon, isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi lamang ito tungkol sa isang simpleng protesta. Para kay Anne, maaaring may mas malaking puwersang gumagalaw sa likod ng lahat. Nag-aalala siya para sa kanyang kapatid na si Haring Charles, na patuloy na humaharap sa mga hamon ng kanyang kalusugan. Nag-aalala rin siya para kina Prinsipe William at Catherine na tila napipilitang humawak ng mas malalaking responsibilidad kaysa sa inaasahan. Ang pagbabago sa loob ng monarkiya ay nagsisimula pa lamang, ngunit tila may mga aninong sumusubok ng guluhin ang proseso. Alam ni Anne na hindi siya maaaring manatiling tahimik. Matapos ang hindi inaasahang protesta, bumalik si Anne sa kanyang pribadong opisina. Isinara niya ang pinto at agad na ipinatawag ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya. Sa labas, maliwanag ang araw. Ngunit sa isip ni Anne, puno ng mga tanong at pagdududa ang lahat. Alam niyang ang impormasyon mula sa pulong ay hindi dapat lumabas. Ang anumang pagtagas ng ganitong uri ng sensitibong impormasyon ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa imahe at katatagan ng pamilya ng hari. Repasuhin ninyo ang lahat ng security footage, utos niya. Tingnan ang bawat mukha sa grupo. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod nito. Agad kumilos ang kanyang koponan. Sinuri nila ang mga larawan mula sa media, mga video mula sa lugar ng protesta, at iba pang materyales na maaaring magbigay ng sagot. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga unang resulta. Umupo si Anne sa kanyang mesa at isa-isang tiningnan ang mga larawan. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit nang makarating siya sa larawan ng mga taong nasa unang hanay ng protesta, bigla siyang natigilan. May isang lalaking agad niyang nakilala, isang dating lingkod ng palasyo. Matagal itong nagsilbi sa royal household bago tuluyang umalis. Kilala ito bilang isang taong may malawak na kaalaman tungkol sa mga panloob na gawain ng palasyo. Ngunit wala na itong opisyal na koneksyon sa pamilya ng hari. Kaya mas lalo lamang lumalim ang tanong ni Anne. Bakit siya ang nangunguna sa isang protesta laban sa pagbabago ng kapangyarihan? At paano niya nalaman ang mga detalye ng isang desisyong dapat ay lihim? Hindi ito maaaring simpleng pagkakataon, bulong ni Anne. Habang sinusuri ang mga detalye, biglang nagsalita ang sekretarya. May isang bagay po akong naaalala, Your Royal Highness. Tumingin si Anne. Ipinaliwanag ng sekretarya na ilang buwan bago nito, habang nasa Scotland siya, hindi sinasadyang nakita niya ang dating lingkod na nakikipagkita ng pribado kay Camilla. Sa isang tahimik na bahagi ng lugar, matagal silang nag-usap. Noong panahong yon, inakala niyang isa lamang itong pagkikita ng dalawang dating magkakilala. Dahil dito, hindi niya ito iniulat. Ngunit ngayon, nagbago ang kahulugan ng alaala na iyon. Naging mas matalim ang tingin ni Anne. Nakipagkita siya kay Camilla, tanong niya. Unti-unting nagsimulang mabuo ang isang posibleng larawan sa kanyang isipan. Ang dating lingkod ay walang paraan upang malaman ang eksaktong detalye ng pagbabago sa loob ng monarkiya, maliban kung may taong mula sa loob ang nagbigay ng impormasyon. At sa mga taong maaaring may dahilan upang maapektuhan ng pagbabagong iyon, isa ang pinakamalapit na pumasok sa kanyang isip, si Camilla.
madaling tanggapin ni Anne ang kanyang sariling hinala. Sa loob ng maraming taon, inilaan niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa korona at pagpapanatili ng pagkakaisa ng pamilya. Ngunit ang mga pangyayari ay tila nagtutulak sa kanya upang magtanong. Naalala niya ang kalmadong mukha ni Camila noong nagdaang pagpupulong. Noon, tila tinatanggap nito ang mga pagbabago. Ngunit ngayon, hindi niya maiwasang isipin, ang katahimikan ba nito ay tunay na pagtanggap o isa lamang itong pagtatago ng mas malalim na pagkadismaya? Kung may isang taong nais panatilihin ang impluwensya at kapangyarihan, maaaring gamitin ang opinyon ng publiko upang lumikha ng presyon. Habang iniisip ito ni Anne, lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang reputasyon ng isang tao ang nakataya. Ang buong imahe ng monarkiya ay maaaring maapektuhan. Hindi nagtagal, personal nang pinangasiwaan ni Anne ang investigasyon. Ipinahanap niya ang mga detalye tungkol sa organisasyon ng protesta, kung sino ang sumuporta rito, paano natipon ang mga tao, at kung sino ang maaaring may kaugnayan sa dating lingkod. May isang bagay siyang napansin, masyadong maayos ang lahat. Hindi ito mukhang biglaang pagkilos ng isang grupo ng mga ordinaryong mamamayan. May mga banner na maingat na ginawa, may malinaw na koordinasyon, at tila may taong nagplano ng bawat hakbang. Habang lumalalim ang investigasyon, naramdaman ni Anne ang halo ng galit at pangamba. Bilang isang taong matagal nang tapat sa pamilya ng hari, hindi niya maaaring hayaang sirain ng mga nakatagong plano ang katatagan na pilit nilang binubuo. Pilit nilang pagsapit ng hapon, dumating ang unang ulat. May mga natuklasang katibayan na ang dating lingkod ay muling nakipag-ugnayan sa ilang dating kakilala sa loob ng palasyo. Nanigas ang ekspresyon ni Anne. Hindi ito pagkakataon lamang, sabi niya. May taong nasa likod nito at malalaman ko kung sino. May mga tanong siyang hindi maaaring baliwalain. May mga piraso ng impormasyon na unti-unting nagsisimulang magdugtong-dugtong. At habang lumalalim ang kanyang pag-unawa sa mga nangyayari sa loob ng institusyon na kanyang pinagsilbihan sa loob ng maraming dekada, mas nararamdaman niyang ang usapin ay maaaring mas malaki kaysa sa simpleng pagbabago ng tungkulin. Para sa pamilya, para sa kinabukasan, kailangan kong linawin ang lahat, bulong niya sa sarili. Hindi pa man nagsisimula ng lubusan ang kanyang pagsisiyasat, ramdam na ni Anne na may mga lihim na nakatago sa likod ng mga opisyal na pahayag. Ang bawat kilos, bawat dokumento, at bawat pagbabago sa istruktura ng kapangyarihan ay tila may mas malalim na kahulugan. Ngunit bago dumating ang sandaling iyon, kailangang balikan ang mga pangyayari noong mga araw bago ang mahalagang pagpupulong sa palasyo. Sa isang tahimik na silid sa Clarence House, mag-isang nakaupo si Camila sa ilalim ng malambot na liwanag ng isang gintong lampara. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang sensitibong dokumento, isang draft ng plano para sa paglipat ng kapangyarihan sa loob ng monarkiya. Ito ay isang dokumentong hindi basta-basta naaabot ng sinuman. Naglalaman ito ng mga plano tungkol sa pagbabago ng mga responsibilidad at kung paano pamamahalaan ang hinaharap ng institusyon. Habang binabasa ni Camila ang bawat linya, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang siyang mga salita sa papel ay malinaw. Ang kanyang papel ay maaaring mabawasan. Ang kanyang mga pampublikong tungkulin ay maaaring limitahan. Samantala, sina Catherine at Anne ay bibigyan ng mas malaking papel sa panahon ng transisyon. Para kay Camila, hindi lamang ito simpleng pagbabago sa organisasyon. Para sa kanya, ito ay tila isang tahimik na pagtulak palayo sa sentro ng kapangyarihan.
Matagal niyang pinanindigan ang kanyang posisyon sa tabi ni Charles. Dumaan siya sa maraming pagsubok, pagtanggap ng publiko, at mga panahong puno ng kritisismo. Nanatili siyang matatag sa kabila ng mga paghihirap upang suportahan ang monarkiya. Ngunit ngayon, habang nagbabago ang balanse ng kapangyarihan, naramdaman niyang tila nabura ang lahat ng kanyang isinakripisyo. Matapos ang lahat ng ginawa ko, ganito nila ako tratuhin, mahina niyang sinabi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa dokumento hanggang sa bahagyang malukot ang papel. Halo ang sakit, galit, at pagkabigo na bumabalot sa kanyang damdamin. Ngunit hindi si Camila ang uri ng taong kikilos ng padalos-dalos. Alam niyang ang hayagang pagtutol sa isang opisyal na pagpupulong ay maaaring magdulot ng hinala. Kapag ipinakita niyang siya ang kumukontra sa pagbabago, maaaring mawala lalo ang kanyang impluwensya. Kaya pinili niya ang ibang paraan. Tahimik, maingat, at mula sa likod ng mga pangyayari. Hindi ko maaaring mawala ang posisyong ito. Kailangang may paraan upang mabago ang sitwasyon, naisip niya. Sa kanyang isip, hindi pa tapos ang laban. Naniniwala siyang maaaring maimpluwensyahan ang pananaw ng publiko at mapilitang muling pag-isipan ng mga nakaupo sa kapangyarihan ang desisyon. Ang kanyang plano ay hindi direktang hamunin ang pamilya, kundi lumikha ng presyur mula sa labas. Matapos ang pagpupulong, sa halip na bumalik agad sa kanyang silid, gumawa si Camila ng isang lihim na hakbang. Nakipag-ugnayan siya sa isang dating lingkod na matagal nang nagsilbi sa kanya at nanatiling tapat. Ginamit ang isang pribadong paraan ng komunikasyon upang mapanatiling lihim ang kanilang pag-uusap. May kailangan akong ipagawa sa iyo, mahalaga ito, sabi niya. Tahimik na nakinig ang dating lingkod. Kailangan ko ng maliit na grupo ng mga taong mapagkakatiwalaan. Ayusin ninyo ang isang pagtitipon sa harap ng palasyo. Kailangang makita ng lahat na may pagtutol sa desisyong ito. Kailangang maramdaman nilang hindi ito patas. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Ngunit hindi nagtagal ay dumating ang sagot. Opo ma'am, naiintindihan ko. Aasikasuhin ko ang lahat. Para kay Camila, sapat na ang sagot na iyon. Alam niyang ang lalaking iyon ay may malawak na koneksyon sa loob at labas ng palasyo. May mga taong matagal nang naniniwala sa kanya at handang tumulong. Sa mga sumunod na araw, palihim niyang sinusubaybayan ang mga pangyayari. Hindi siya direktang nakikialam, ngunit patuloy siyang tumatanggap ng mga ulat mula sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Pinag-aralan ng kanyang mga tauhan ang mga tala, mensahe, at anumang impormasyon na maaaring may kaugnayan sa plano. Sa puso ni Camila, may magulong halo ng emosyon. May takot na baka matuklasan ang kanyang ginagawa. May pananabik dahil tila umaandar ang kanyang plano. At mayroon ding bahagyang pagsisisi dahil alam niyang ang hakbang na ito ay maaaring makaapekto sa mismong pamilyang nais niyang protektahan. Naalala niya ang mahabang paglalakbay niya sa loob ng monarkiya. Ang mga taon ng pakikibaka upang tanggapin siya ng publiko. Ang mga sakripisyong ginawa niya upang manatili sa tabi ni Charles. Hindi niya nais na mawala ang lahat dahil lamang sa isang pagbabago sa sistema ng kapangyarihan. Naniniwala siyang ang pampublikong presyur ay maaaring magbigay ng dahilan kina Anne, William, at iba pang tagapayo upang muling suriin ang desisyon. Sa kanyang pananaw, sapat ang kanyang karanasan upang kontrolin ang sitwasyon. Ngunit may isang bagay siyang hindi inaasahan. Hindi niya alam na ang kanyang mga lihim na kilos ay nagsimula nang mapansin ni Prinsesa Anne. Habang hinihintay ni Camila ang magandang balita mula sa kanyang dating lingkod,
May ibang tao namang tahimik na nag-iimbestiga. Si Anne. Sa kabilang bahagi ng palasyo, tinitingnan niya ang mga larawan mula sa naganap na pagtitipon. Hindi lamang niya nakita ang mga banner at mga taong naroon. May nakita siyang pamilyar na muka. Isang taong hindi dapat basta-basta naroroon. Agad niyang napansin ang mga koneksyon. Para kay Anne, ang pangyayari ay hindi na lamang isang simpleng kilos ng publiko. May mga detalye itong hindi tugma. May mga pattern na kailangang suriin. Dalawang malalakas na personalidad ang nagsimulang magharap sa isang tahimik na labanan. Ang isa ay kumikilos mula sa anino. Ang isa naman ay naghahanap ng katotohanan ng walang ingay. At doon nagsimula ang isang masalimuot na paghaharap. Sa kanyang pribadong opisina, inilaan ni Anne ang maraming oras sa pagsusuri. Iilan lamang ang pinapayagang makapasok sa silid na yon. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakalatag ang mga dokumento, larawan mula sa seguridad, talaan ng oras, at iba pang impormasyon. Umupo siya ng tahimik habang sinusuri ang bawat detalye. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdala sa maling konklusyon. Maingat niyang pinagkumpara ang mga petsa. Sinuri niya kung sino ang naroon sa bawat pangyayari. Tiningnan niya ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Para kay Anne, ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga salita lamang. Ilang linggo bago ang isang mahalagang panloob na pagpupulong tungkol sa pagbabago ng mga responsibilidad sa loob ng pamilya ng hari, naganap ang pagpupulong na yon sa Scotland. Sa unang tingin, tila isa lamang itong pribadong pagkikita ng mga taong may dating koneksyon. Ngunit nang sumiklab ang isang protesta, kinabukasan, matapos ipahayag ang desisyon sa transisyon ng mga tungkulin, nagsimulang magtanong ang ilan kung may mas malalim bang dahilan sa likod ng mga pangyayari. Para kay Prinsesa Anne, ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ay hindi basta pagkakataon lamang. Napakaraming bagay ang nagtutugma upang sabihing aksidente lamang ito, sinabi umano ni Anne sa kanyang sekretarya habang sinusuri ang mga ulat. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdududa, ngunit kasabay nito ay may matatag na determinasyon. Ang pagpupulong sa Scotland ang maaaring maging susi sa lahat. Sa kanyang mahabang karanasan bilang miyembro ng maharlikang pamilya, sanay si Anne sa mga komplikadong sitwasyon. Kilala siya bilang isang taong hindi madaling matinag ng tsismis o presyur mula sa publiko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang reputasyon ang nakataya. Ang pagkakaisa ng pamilya, ang katatagan ng monarkiya, at ang kinabukasan ng mga susunod na tagapagmana ang kanyang iniisip. Unti-unti niyang pinagdugtong-dugtong ang mga impormasyon. Ang protesta ay tila mas organisado kaysa sa isang simpleng pagpapahayag ng opinyon ng publiko. May mga detalye itong tila nagmula sa loob mismo ng palasyo. Mga impormasyong hindi madaling malaman ng mga ordinaryong tao. Dahil dito, nagpasya si Anne na kumilos ng tahimik. Sa halip na agad maglabas ng akusasyon, inayos niya ang isang pribadong pagkikita kasama ang dating tauhan ng palasyo na nasangkot sa mga kaganapan. Ipinakita niya ito bilang isang simpleng pagkikita ng 2 taong matagal nang magkakilala upang maiwasan ang atensyon ng media at ng iba pang miyembro ng palasyo. Ang pagpupulong ay isinagawa sa isang ligtas at pribadong lugar malayo sa karaniwang mata ng publiko. Noong una, sinubukan ng dating tauhan na panatilihing normal ang usapan. Nagbahagi siya ng mga simpleng kwento.
Nagtanong tungkol sa mga lumang alaala at kumilos na tila walang anumang tensyon. Ngunit alam ni Anne kung paano magbasa ng kilos at tono ng isang tao. Unti-unti niyang inilipat ang usapan patungo sa protesta. At doon nagsimulang magbago ang kilos ng lalaki. Napansin ni Anne ang kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga sagot ay naging maingat. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahagyang panginginig na tila may itinatago siyang impormasyon. Ipinapahayag ko lamang ang aking personal na pananaw, Your Royal Highness, paliwanag ng dating tauhan. Naniniwala lamang ako na nararapat bigyan ng higit na respeto si Camilla matapos ang lahat ng kanyang kontribusyon. Tahimik siyang tinitigan ni Anne. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpakita ng galit. Ngunit ang lamig ng kanyang mga tanong ay sapat upang maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Alam mo ang mga detalye ng isang saradong pagpupulong, sabi ni Anne. Alam mo ang mga pagbabago sa magiging papel ni Catherine, ang mga plano tungkol sa mga bagong responsibilidad, at ang mga desisyong may kaugnayan kay King Charles. Paano mo nalaman ang mga impormasyong iyon? Sandaling natahimik ang dating tauhan. Sinubukan niyang tanggihan ang mga tanong. Nagbigay siya ng malalabong paliwanag at sinabing maaaring narinig lamang niya ang ilang bagay mula sa ibang tao. Ngunit habang tumatagal ang pag-uusap, mas maraming hindi pagkakatugma ang lumilitaw. Para kay Anne, malinaw ang isang bagay. Mas marami siyang alam kaysa sa isang ordinaryong tagamasid. Hindi man siya nakakuha ng direktang pag-amin, sapat na ang mga reaksyon nito upang palalimin ang kanyang hinala. Ang kaba, ang mga pagtatangka niyang umiwas sa ilang tanong, at ang eksaktong kaalaman niya sa mga sensitibong usapin ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Natapos ang pagpupulong na mabigat ang kanyang pakiramdam. Ngunit mas malinaw ang kanyang layunin. Pagbalik sa palasyo, agad na sinimulan ni Anne ang pagsasaayos ng lahat ng ebidensya. Pinag-aralan niya ang mga petsa, koneksyon, at galaw ng mga taong sangkot. Ang panahon ng pagpupulong sa Scotland ay tumugma sa panahon kung kailan nagsimulang mabuo ang grupong nasa likod ng protesta. Mas lalo pang naging kapansin-pansin ang papel ng dating tauhan. Hindi lamang siya isang taong nasa harapan ng kilusan. Lumitaw ang mga palatandaang maaaring may mas aktibo siyang ginampanan sa pag-oorganisa nito. Ang posibleng koneksyon sa pagitan niya at ni Camilla, lalo na matapos ang isang business trip na nagbigay ng pagkakataon para sa kanilang pagkikita, ang naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagsisiyasat. Gayunpaman, alam ni Anne na kailangan niya ng higit pa kaysa sa hinala. Sa loob ng isang institusyong kasing sensitibo ng monarkiya, bawat hakbang ay kailangang maging maingat. Ang maling paratang ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pagsusuri, mas lumilinaw ang isang nakababahalang larawan. Sa kanyang pananaw, hindi ito simpleng kilos ng isang grupo ng mga taong hindi sang-ayon sa isang desisyon. May mga palatandaang maaaring ito ay isang planadong hakbang upang lumikha ng pampublikong presyon at baguhin ang direksyon ng mga nangyayari sa loob ng pamilya. Masakit para kay Anne ang posibilidad na iyon. Sa loob ng maraming taon, iginalang niya si Camilla. Nakita niya ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagsuporta kay Charles at ang mga hamon na hinarap nito upang tanggapin ng publiko ang kanyang papel. Ngunit kung totoo ang mga hinalang nabubuo, maaaring masira nito ang tiwala na matagal nang binuo. Ang pinakamalaking pangamba ni Anne ay hindi lamang ang personal na hidwaan. Iniisip niya si King Charles na dumaraan sa mahirap na panahon dahil sa kanyang kalusugan. Iniisip niya si William
na kailangang harapin ang mas mabibigat na responsibilidad ng mas maaga kaysa inaasahan. Iniisip niya si Catherine na kailangang manatiling matatag habang nakatingin ang buong mundo sa bawat kilos niya. Para kay Anne, isang panloob na iskandalo sa ganitong panahon ang maaaring maging malaking dagok sa buong institusyon. Kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang tahimik na investigasyon. Sinubaybayan ang mga galaw ng dating tauhan. Sinuri ang mga posibleng komunikasyon. Kinausap ang ilang taong maaaring may karagdagang impormasyon. Bawat bagong ulat ay tila nagdadagdag ng isa pang piraso sa isang malaking palaisipan. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Anne ang lumalaking presyon ng panahon. Kung hindi agad malilinawan ang lahat, maaaring lumawak ang issue. Maaaring maimpluwensyahan nito ang pananaw ng publiko at magdulot ng kawalan ng tiwala sa mismong puso ng monarkiya. Nang lumubog ang araw sa ibabaw ng mga hardin ng palasyo, nag-iisa si Anne sa kanyang opisina. Nakatingin siya sa tahimik na tanawin sa labas habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamay. Hindi niya nais maniwala na may pagtataksil na nagmumula mismo sa loob ng pamilya. Ngunit ang mga palatandaan ay patuloy na lumilitaw. Hindi ko hahayaang bumagsak ang lahat dahil lamang sa paghahangad ng kapangyarihan, bulong niya. Para sa aking kapatid, para kay William, para sa kinabukasan ng pamilya ng hari, kailangan kong malaman ang katotohanan. Alam ni Anne na papalapit na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang misyon. Ang direktang paghaharap nila ni Camilla ay tila hindi na maiiwasan. Samantala, mabilis ding nakarating kay Camilla ang balita tungkol sa investigasyon ni Anne. Sa kanyang pribadong silid, tumanggap siya ng isang agarang ulat mula sa kanyang tauhan. Sa unang sandali, makikita ang pag-aalala sa kanyang muka. Ngunit mabilis niyang pinigilan ang kanyang emosyon at muling naging kalmado. Alam niya ang panganib. Kung magpapatuloy si Anne at mas lalalim ang paghahanap ng katotohanan, maaaring mabunyag ang lahat ng koneksyon. Hindi siya maaaring basta maghintay. Ayon sa mga ulat, agad niyang inutusan ang kanyang aide na alisin ang anumang posibleng bakas na maaaring mag-ugnay sa kanya sa dating tauhan. Burahin ang lahat ng mensahe, email, at anumang record na maaaring magdala pabalik sa akin, mariin niyang sinabi. Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang tahimik na labanan sa loob ng palasyo. Sa isang panig, si Anne na naghahanap ng katotohanan at nais protektahan ang kinabukasan ng monarkiya. Sa kabilang panig, si Camilla na kailangang harapin ang lumalaking banta ng isang lihim na maaaring tuluyang magbago sa pananaw ng publiko. Ayon sa salaysay, nagpasya siyang putulin ang anumang ugnayan sa isang dating kawani na maaaring may alam sa mga lihim na pangyayari. Hiniling niyang umalis ito agad at lumayo sa lungsod upang maiwasan ang anumang pagtatanong. Ngunit para sa dating lingkod, ang utos na yon ay nagdulot lamang ng mas matinding takot. Nagmadali siyang mag-impake at nagtungo sa paliparan. Umaasang makakaalis bago pa siya maabutan ng mga taong naghahanap ng sagot. Ngunit hindi niya alam na may mga mata nang nakamasid sa kanyang kilos. Samantala, ang isang maliit na grupong nagsagawa ng protesta ay biglang nawala na parang walang nangyari. Ang mga placard ay nawala, ang mga kalahok ay nagkahiwa-hiwalay, at ang mga bakas ng kanilang pagkilos ay tila sinadyang burahin. Ngunit sa halip na mawala ang hinala, lalo lamang itong lumalim. Para sa isang matagal nang nakaranas ng mga intriga sa loob ng institusyon, ang mabilis na pagkawala ng mga ebidensya ay hindi simpleng pagkakataon. May mga tanong na kailangang sagutin. Sino ang nasa likod ng pagkilos? Sino ang nagbigay ng utos?
At bakit kailangang itago ang lahat? Dahil dito, nagsimula ang isang masusing pagsusuri. Ang bawat detalye ay pinag-aralan. Ang oras ng mga pagpupulong, ang mga koneksyon ng mga tao, at ang mga pangyayaring tila magkakaugnay. Hindi ito isang simpleng paghahanap ng salarin, kundi isang pagtatangkang protektahan ang katatagan ng pamilya at ang tiwala ng publiko. Habang papalapit ang dating lingkod sa pag-alis, naharang siya para sa isang pribadong pagtatanong. Sa loob ng isang tahimik na silid, kapansin-pansin ang kanyang kaba. Sa una, ay mariin niyang itinanggi ang lahat. Ngunit habang inilalatag ang mga impormasyon at mga patunay, unti-unting nagbago ang kanyang kilos. Sa huli, ayon sa kwento, inamin niya ang kanyang naging papel. Sinabi niyang siya ay inatasang tumulong sa pagbuo ng isang kilos protesta upang lumikha ng presyur sa gitna ng pagbabago sa pamumuno. Ang kanyang pahayag ang naging mahalagang bahagi ng palaisipang matagal nang binubuo ng mga nag-iimbestiga. Ang balitang iyon ay nagdulot ng matinding tensyon sa palasyo. Para sa mga naghahanap ng katotohanan, ito ang nawawalang bahagi ng isang malaking larawan. Ngunit para sa mga sangkot, ito ang sandali kung kailan maaaring magbago ang lahat. Sa kabilang panig, sinubukan ng babaeng nasa sentro ng mga paratang na panatilihin ang kanyang katahimikan. Ngunit sa loob niya ay may takot at panghihinayang. Ang isang planong inaakalang makapagbibigay ng proteksyon ay maaaring naging dahilan upang mas lumaki ang problema. Hindi nagtagal, isang mahalagang pagpupulong ang isinagawa sa isang pribadong bahagi ng palasyo. Naroon ang mga pangunahing miyembro ng pamilya at ilang pinagkakatiwalaang tagapayo. Mabigat ang hangin sa silid dahil alam ng lahat na may seryosong bagay na kailangang pag-usapan. Tumayo ang pangunahing tagapagsuri at inilatag ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Mula sa mga lihim na pagpupulong hanggang sa biglaang pagkawala ng mga bakas, ipinakita ang bawat detalye upang mabuo ang malinaw na larawan ng nangyari. Tahimik na nakinig ang mga naroon. Ang ilan ay nakaramdam ng pagkabigla, habang ang iba naman ay nalungkot dahil ang usapin ay hindi lamang tungkol sa posisyon o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa tiwala sa loob ng isang pamilya. Nang tawagin ang babaeng inaakusahan, pumasok siya sa silid na may pilit na kalmadong muka. Itinanggi niya ang mga paratang at sinabi niyang maaaring isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Ngunit habang dumarami ang mga tanong at ipinapakita ang mga detalye, naging mas mahirap ipaliwanag ang ilang pangyayari. Sa huli, kinailangan ng pamilya na gumawa ng mahirap na desisyon. Hindi nais ng sinuman na lumabas ang isang panibagong iskandalo sa publiko, ngunit kailangan ding panatilihin ang disiplina at pagkakaisa. Napagkasunduan na ang kanyang papel sa ilang mahahalagang proseso ay lilimitahan upang maiwasan ang karagdagang kaguluhan. Umalis siya sa silid ng tahimik. Sa kanyang muka ay makikita ang bigat ng sitwasyon. Ang kabiguang ito ay hindi lamang pagkawala ng impluwensya, kundi pagkawala rin ng tiwala mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Matapos ang pagpupulong, nagpatuloy ang pagbabago sa loob ng palasyo. Ang ibang miyembro ng pamilya ay tumanggap ng mas malaking responsibilidad upang suportahan ang pamumuno at panatilihin ang katatagan ng institusyon. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala na ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa posisyon. Mas mahalaga ang katapatan, pananagutan, at kakayahang unahin ang kapakanan ng nakararami kaysa sariling ambisyon.
Sa pagtatapos ng salaysay, nakatayo ang isang prinsesa sa harap ng bintana ng palasyo, habang pinagmamasdan ang malawak na tanawin. Alam niyang maraming hamon ang darating, ngunit naniniwala siyang ang pagkakaisa ang magiging susi upang malampasan ang mga pagsubok. Ang Corona ay baaring pagbago ng mga kamay, ngunit ang tunay na lakas ng isang pamilya at isang institusyon ay nakasalalay sa tiwala ng mga taong nasa loob nito. Sa likod ng karangyaan at tradisyon ay may mga desisyong kailangang gawin, mga lihim na kailangang harapin, at mga aral na kailangang matutunan.